sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos, which is ngayon ho, o banat, Chabit. Parang malinaw po yung inyong mensahe kanina na dahil hindi na po kayo nakaupo sa pwesto, wala nang pumipigil sa inyo sa batas para kayo po ay magkaroon ng isang construction company at magkaroon ng mga proyekto. Yes, ganun ba? Wala pa rin ako doon. Hindi na ako bumalik sa kumpanya namin. Kaya mga ibang kumpanya ko, kung anong kinikita nila, sila kanila. Like, Wala na, hindi nasabit. Ano yung ano niya, yung isang kumpanya daw ho? LCS, Luis Chabit Singson. O, yun yung isang kumpanya. Di ba? Sabi ni Kare-Kare, Bagoong, Mark, dami mo sinasabi. Ano ba nagawa ni Manong Chabit? Ewan ko dyan kung ano nagawa niyan. Magsugal. puro yun lang naman ang nakikita natin ginagawa ni Chabit Singson. Magsugal. Oh. Di ba? meron din akong mga radio station. Kung anong kinikita nila, sa kanila na. So, Parang hindi naman ako maniniwala doon, sir. No? Pera pa din. Siguro ngayon na lang po. No, sabi ni Kare-Kare, wala nga di ba? Kaya nga ito, puro ano na lang ako, kung ano-ano na lang sinasabi ko dito kay Manong Chabit para mapag-usapan lang namin. Hindi, umiiyak kasi. Umiiyak, kaya pansinin natin. wala akong kinukuha. Alright. The best ko na lahat. Well, aside from the fact that sa batas, kung kayo po'y walang pwesto, di pwede. Andali lang Kayo, napapansin ko sa inyo, si Rian J. Sabat. Napapansin ko sa inyo, pinag-uusapan natin si Chabit. Tapos, ang tatanungin nyo sa akin, lalaki ba talaga si Jinggoy? Dumugo ba talaga yung puwit ni Jinggoy? Yun yung balita dati. Huwag nyo nang isingit si Jinggoy. Oo nga, ang sabi, dumugo daw yung puwit noong 2002. Huwag nyo na pong isingit yun, baka mapagalitan tayo. Ngayon, nabasa ko lang po itong komento ni Rian J. Naku, kung sakali pala, 2002 nangyari. Tapos, nataon. Tain ni Jinggoy yun. Baka may dugo pa. Ito kasi, alisin na natin yan. Banat! Kayo magnegosyo. Yes. Ano po ang inyong opinion doon sa sinasabing, meron siyang mga kamag-anak na nakapwesto, isang konsehal, isang vice governor, isang governor, at isang congresswoman? Yes, what's wrong? Yan nga. Kasi, di ba, yung bawal yung mga tumanggap ng mga proyekto sa gobyerno, etc. kapag kayong ganyan. Di ba? with that? Pagka may mayor, congressman, etc. On record, yung kapatid ko noon, tumakbong congresswoman, kinuntra ko, ayaw kong dynasty. Grabe parang Amy Marcos din pala ngayon si Manong Chabit, yung sila yung magaling. Parang sila lang. Kami ang magaling. Kinontra ko yung kapatid ko, ayaw ko ng dinastiya. Baka mamaya dati iba naman yung sinasabi mo, Manong Chabit. Sabi ng mga tao, talaga bang hindi namin bubutong kapatid mo dahil masisira ko, wala na akong kredibilidad kung manalo yung kapatid ko. So, talo. Ginawa uli yung Okay. Kinig lang tayo kay Manong Chabit. Kinig lang tayo. kapatid ko, babae, tumakbo. Kinontra ko uli, ayaw ko eh. Pero lahat ng pinesto ko, lumaban sa akin. Ganun po ba? Di pinayagan ko na lang lahat ng kamag-anak ko. Nanalo naman sila at wala pang kalaban. Kung may katiwalian sila. Sandali. Sabi ni Dimoy P.O., taga Ilocos Sur ako. Lumaki akong makasingson kasi tatay ko guard ni Singson. Dati gusto namin siya. Ewan, bakit ngayon patumanda? Nag-iba ang ugali. Ni Manong Chabit. May apo si Manong Chabit. Ang ganda-ganda, mga kababayan. Na pina-follow ko yun sa TikTok Follow lang. No? At tinatanggal ko. So you are anti-political dynasty? Yes. Pero kumpleto sila ngayon. No, may mayor, may congressman, kung di ako nagkakamali, may konsehal pa yata. Paano di babaliktad? Matuloy na kakontsaba siya, si Chabit Singson, sa mga pinapatay na sabungero, kaya ilaglag siya. Kung sakali na ganyan, may talagang ang dami palang masasabit kay Chabit kung totoo itong sinasabi ni Felix. So totoo pala na pag masamang tao, mahaba ang buhay, sabi ni Eduardo Estrella. Anti-dynasty is no longer relevant.
Nung araw, matatakot ang tao, babayaran. Ngayon, matalino ng tao, bigyan mo pera, hindi ka bubuto. Okay. Ngayon, second election na, walang kalaban lahat mga kamag-anak ko, nanalo lahat sila. Walang kalaban yung governor, walang kalaban yung vice governor, walang kalaban yung mayor, walang kalaban ng mga board members. Dahil content ng tao, naglilingkod kami, tinutulungan na yung mga farmers at negosyante. Okay, kasi kung hindi ka Pero bakit kayo nag-iiyak si Chavit ngayon? No? Nasabihan pa ang Pangulo. Sabi pa ni Chavit, wala nang Solid North! Sabi ni Chavit. Tapos malalaman mo, umaabot na pala yung suporta ni Pangulong Bongbong Marcos hanggang sa hanggang Mindanao ho. Di ba? John Capacete, o ngayon ka lang dumating. Shoutout sa'yo. Ma'am Neng Gigi, kaya siguro anti-political dynasty si Chavit, baka gusto niya siya lang ang maghari-harian sa lugar nila. Gusto niya siya lang ang magnanakaw ng pera ng bayan. Sabi ni Ma'am Neng Gigi, o kayo ang tatapang nung mag-comment ha? hindi na maboboto ang Singson dyan sa inyong Yes, lugar. of Ano? course. Okay, pero ito pong mga sinasabing proyekto na sa ilalim po ng SATRAP, Yes. yung inyong pong construction Oh, yan, company, wala pong kinalaman yung pagkakapanalo po ninyo sa dapat ay bidding Yes. doon sa mga nakapwesto ninyong mga kamag-anak? Hindi. Hindi kami kumukuha doon sa funded by the province. Sa national government yun. Yun. Kasi local Yun daw yung paliwanag. Vlogs Bolt, kung walang kasalanan, ma-absolto ka. Pero ikaw ang nagsabi, pag guilty, himas rehas ka. O sabi niya, totoo, narinig ko yun doon sa kanyang press conference. sila at hiwalay yun Yes, sa national hiwalay. project. Hiwalay, hiwalay. So, meron po bang nagsasabi na ang inyo pong mga proyekto ay substandard? May gumuho na ba? Wala. Parurusahan ko ang aking mag-anak o mga kontraktor ko kung meron. Na-inspection na lahat yan noong araw pa. Ano-ano po ba, Manong, ang mga project doon? May tulay, pabahay, ano-ano po ba? Flood control? Meron din, pero flood control ko konti. Noong araw, Ang alam ko ho, mga boss chief mo, sir, nung napansin sila ng billionaire news lang din ho ang naglabas na. Napansin lang yung may construction company nga, merong LCS na company si Chavit. Tapos ang sinabi lang naman nila ganun may mga kamag-anak na nakaupo, tapos kung magkano yung nakuha nilang proyekto galing sa gobyerno, yung ganun lang ho yung sinabi. Pero ito ang layo na po ng pagpapaliwanag ni Boss Chavit, Sabi nung iba, Boss Mark, ganyan kapag ka guilty paliwanag ng paliwanag. Ibig sabihin, si Joel Villanueva, ganun din. Araw-araw, iba-iba ang paliwanag. Hindi naman iba-iba. Araw-araw, nagpapaliwanag si Boss Joel. O, di po ba? Kaso, kung ia-apply naman natin yung gusto ni Inday Sara Duterte dito sa mga ito, di isang araw lang may mga kaso na ito. Kasi sabi ni Inday Sara, ganito, ganyan. Ano daw? Sabi ni Sara, kumbaga wala nang imbestiga. Isang araw, action na agad ito. Hindi naman pwede, di ba? O anyway, mga boss chief mo siya, sumisigaw na yung anak ko. Kailangan kong umalis na, mga kababayan. Magpapaalam na muna ako sa inyo, okay? Mamayang umaga o bukas ng umaga, ituloy natin itong talakayan natin. Muli po, mga boss chief mo sir, huwag niyong kalimutan, 3,000 manonood kanina. Huwag niyong kalimutan na pindutin yung like, subscribe, and share.